Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, soulmate, someone from your soul tribe is coming in, Aquarius. So, exciting yan. Kasi po pwede na kung single ka pa lalo na, baka ito na yun yung soulmate mo, yung magiging romantic partner mo. No? Kasi sometimes yung soulmate natin talagang nagiging romantic partner natin. Paminsan naman, kaibigan. No? Nagiging kaibigan natin. Kung minsan, kapatid natin, magulang natin, soulmate natin. Minsan din, nagiging ano natin yan, it plays the role of becoming our counselor or parte ng support system natin, nag-a-advise sa atin, yung mga ganun ba. So, yeah. So, depende yun sa inyong sitwasyon. So, we have a sneaky person, a person with a questionable moral compass. Maaaring ito yung makikilala mo din sa ngayon or baka dati na tong nandiyan lang sa paligid mo, pwedeng katrabaho mo, pwedeng kaibigan mo, pupuwede rin na kapamilya mo, 'di ba, na, is going to be sneaky. Baka mag-i-eavesdrop ito sa'yo kaya mag-ingat ka sa mga sasabihin mo sa tuwing may kausap ka kasi you never know baka yung sneaky person na 'yan umaali-aligid lang at nakikinig sa pakikipag-usap mo, 'di ba? So what else? We have home. Appreciate comfort and sense of belonging. So, napakaganda kasi baka ang iba sa inyo nakabakasyon ngayon. Maybe naka-staycation and siguro sa ngayon mo lang yung parang ngayon mo lang mafe-feel na you are home, 'di ba? Ngayon mo lang maa-appreciate yung comfort ng sarili mong tahanan. Kasi kung minsan, 'di ba, kung lagi tayo nasa trabaho, majority ng oras natin ginugugol natin sa trabaho. Pag-uwi natin, tulog na lang, 'di ba? At hindi mo na na-appreciate yung comfort ng iyong bahay, 'di ba? So we have leisure, remain lighthearted, okay? So, maaari, no, Aquarius, na kailangan mo din ngayon na magpahinga. Kailangan mo din na mag-unwind. Kailangan mo din na mag, ah, mag-spend time, with friends, 'di ba? Makipag-socialize, gano'n. Deserve mo din naman, no, yung pahinga. Deserve mo din ng makapag-unwind ka. Okay? Kaya, give it to yourself. So, we have cut off. Ayan. Let go of what no longer serves you. Kasi, ibig sabihin, hindi na yan nagsiserve ng best interest mo. Ibig sabihin, negative na yung epekto na hatid niyan sa'yo. Kaya, bakit mo pa ikikip sa buhay mo? So, it's about time na for you to cut off your ties with that. Maging tao man yan, maging bagay man yan, or situation. So, if it doesn't serve your highest good anymore, then i-release mo na yan para din na magkaroon ka ng bagong space sa buhay mo para sa mas mga mabubuti, magaganda, maayos na bagay or tao, 'di ba? Na pwedeng i-welcome mo sa buhay mo. Okay? So what else? We have adventure. Be open to new experiences habang may opportunity ka. Ngayon na pwedeng mag-travel at maka-experience ng mga bagong sitwasyon, maka-experience ng mga bagong lugar, o puwedeng handa ka na ngayon na mag-explore, 'di ba, ng ibang mga lugar. Kaya be open to new experiences. So what else? We have slow and steady. Patience is key. That's very true. Baka ang ano mo ngayon, approach mo sa buhay sa ngayon, mabagal lang pero steady, 'di ba? Hindi yung hindi yung urong-sulong, hindi rin yung nagmamadali, 'di ba? Maybe you are not rushing things, which is good. You have learned to be patient, kaya slow and steady lang ang galaw mo. Pero maganda na 'to, 'di ba? Maganda na 'to kasi kapag nagmamadali, minsan kapag nagkamali ka
uulit ka lang, babalik ka pa, 'di ba, magsisimula ka. Pero kung slow and steady ka, at least kahit mabagal ka, sigurado ka, 'di ba? Sigurado ka sa ginagawa mo. Kasi maaaring pinaghandaan mo na 'yan, pinag-aralan mo na 'yan, 'di ba? Kaya mas maganda na lang ang ganyan kaysa yung nagmamadali ka. Kasi kadalasan kapag nagmamadali, pupuwedeng mas madalas din yung pagkakamali, hindi ba? So, sayang lang ng oras. So, we have plot twist, unexpected development. Pero feeling ko dito this is a positive development, 'no? Napi-pick up ko dito na pupuwedeng planado na yung ano mo, yung ginagawa mo dito, you have planned it out. Pero pupuwedeng merong ibang puwedeng merong bagong kaganapan, may bagong pupuwedeng opportunity, 'di ba, ang papasok at, pupuwedeng maisasantabi mo muna yung kung ano na yung nakaplano mo at puwedeng ito yung ano, ito yung unahin mo, 'di ba? Kaya nandidito yung plot twist kasi pupuwedeng once in a lifetime lang yung opportunity na ito, kaya you're going to take advantage of it. Puwedeng gano'n ang gagawin ng iba sa inyo. So, what else? You have thoughts, cultivate your ideas, ayan. So, baka yung pangyayaring 'yan, um, pupuwedeng yun din ang magpu-push sa'yo para mas lalong mag-isip ka pa ng ibang diskarte, 'di ba? Maaaring meron kang bagong pagpaplanuhan, meron kang bagong, direksyon na tatahakin, meron kang iisipin ngayon na bagong mga ideas, yun ang inu-nurture mo, yun ang pag-iisipan mong mabuti, didiskartehan, babaguhin, mga ganyan, 'no? So, yun, good luck sa'yo diyan. We have energy, rush of excitement. So, maaaring exciting na opportunity ang papasok. You know, yung plot twist na 'to na magaganap, maaaring ito yung pupukaw ng ano mo, excitement, ng passion, ng energy, yung determination, baka mas maging extrang ano kayo ngayon, excited about it, 'di ba? So, pupuwede 'no, na ano 'to, pupuwedeng kakaiba yung oportunidad na dadating. Pupuwedeng eto yung mga klaseng opportunity na matagal na ninyong gustong magkaroon. Kaya ngayon, kahit meron na kayong ibang plano, isasantabi mo 'yan to take advantage of this. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.